Hello streamers, samahan niyo akong balikan ang unang pelikula ng Earth's Mightiest Superhero na puno rin ng iba't ibang detalye, easter eggs at references na maaaring nalagpasan mo. Ito ang pelikulang The Avengers. Simulan na natin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang pelikula sa proyekto ng Pegasus na matagal nang pinag-aaralan ng Tesseract. Sa pelikula ni Captain Marvel, nalaman natin kung sino nga ba ang unang may hawak nito. May kita natin ang logo ng Marvel Studios sa loob ng Tesseract at dito pa lang ramdam na natin ang pagbabalik ni Loki kasama ang alagad ng Chitauri. Nagbabalik si Director Nick Fury kasama si Maria Hill, Agent Coulson, Clint Barton ang Hawkeye at si Dr. Selvig. At dumating na si Loki. Ginamit ni Loki ang scepter upang kontrolin sila Clint at ang iba pa. Hanggang siya ay makatakas. Nagbabalik rin si Natasha Romanoff na nakikipagsagutan kay Luchkov, isa sa mga kalaban mula sa Marvel Comics. Hinanap ni Natasha si Bruce Banner na ginaganapan na ni Mark Ruffalo. Nakipag-ugnayan siya kung ano nga ba nalalaman ni Bruce tungkol sa Tesseract. Niyaya ni Fury si Steve Rogers na sumama siya sa gagawing misyon. Nagbabalik rin si Tony Stark kasama si Pepper Potts. Dumating si Agent Coulson na may dalang papeles na laman ang ilang eksena mula sa iba't ibang pelikula ng MCU Phase 1. Sa helicarrier, may kita natin doon si Sitwell na mabubuking na isang Hydra agent sa Captain America, The Winter Soldier. Kinumpronta ni Steve si Loki at naagarang pinuntahan naman ni Tony. At nagbabalik rin si Thor upang sunduin si Loki. Dito nagkaharap-harap ang tatlong bigatin. Kinuryente ni Thor si Iron Man pero hindi ito tumalab dahil in-upgrade ni Tony ang kanyang armor upang gamitin ang kuryente bilang sandata. At ang galaw na ito ay ang naging inspirasyon upang gawin din nila sa Avengers Endgame at hanggang sa magkasagutan silang lahat. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. You're not the guy to make the sacrifice play. Everything special about you came out of a bottle. Alam naman natin na mali ang akala nila sa isa't isa. Nalaman natin ang lakas ni Cap ay galing mismo sa kanyang sarili at si Tony ay laging handang magsakripisyo. Ang kanilang pag-aaway ay dahil sa kagagawan ni Loki at ang kanyang scepter. Matapos ang atake, dito na nag-umpisa magbago ang anyo ni Bruce. Alam naman natin na sa lahat ng ayaw ni Hulk ay tawagin siyang Bruce or Banner. They are not your enemies, Banner. Try to think! Binaling ni Hulk ang galit niya sa isang piloto at sinubukang pigilan ni Coulson si Loki pero hindi ito nangyari. At narito na ang negosasyon. They'll come for you. I have an army. We have a Hulk. Na minsan ang nabanggit ni Loki sa Avengers Endgame. And for another, we have a Hulk. Sa laban may kinig natin ito. Just like Budapest all over again! You and I remember Budapest very differently. Ang Budapest ay isa sa mga lugar na makikita natin sa pelikula ni Black Widow. It's Budapest. Budapest. Sa laban, ipinakita dito ang magandang samahan nila bilang isa. Ang pagtulong ni Iron Man kay Hawkeye, si Cap at Natasha, Tony at Natasha, Cap and Tony, Tony at Hawkeye, Hawkeye at Hook, Hook at si Thor. Ang shot na ito ay nangangahulugan na hindi na sila mapipigilan. Ito rin ang naranasan ni Thor sa Thor Ragnarok. Balik tayo kay Tony. Mapapansin natin ang isang shawarma restaurant kung saan doon sila kumain sa post-credit scene. Sa pag-deploy ng nuke, eksaktong 2 minuto sumabog ito. What just happened? We won. Ang linyang ito ay kabaligtaran na nangyari sa Avengers Endgame. Tony, we lost. Sa mga nagkalat na balita, makikita natin ang legend na si Stan Lee. Sa post-credit scene, doon natin makikita ang pinakamalaking banta sa Infinity Saga. Ito ay si Thanos. At yan ang aking pagbabalik tanaw at nakolekta kong detalye sa pelikulang ito. Don't forget to leave a like, hit the subscribe button, susunod na ang MCU Phase 2. See you on the next one.